Hi Aries, October 2024, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay para sa bagong buwan na ito. Ano nga bang parating? Anong kailangan yung marinig this time? Mensaheng gabay po para sa mga Aries, para sa mga maaring makapakinig nito bagong buwan guys. Message po October 2024, Aries. Message. Tayo po ay live na live sa FB guys. Babalikan ko kayo maya-maya. Will be straightforward, hopefully. Aries, October 2024. Ayan na. Uy. Parang kababagsak lang nito sa tanungan session natin sa live. Pero may bumagsak ng isa. Gusto ko sanang ikat Oo, pero tumalon Two of Cups, reverse. Sige, add pa tayo dyan. Aries, October 2024. Ano pang kailangan marinig po ng mga taong ito? Mensaheng gabay. Okay. I know hindi na ipapakita sa live ang pag-shuffle. Huwag kayong mag-alala. Ito naman po ay mapapanood nyo rin. Okay. Paisa-isa yung bumagsak. The Three of Wands. The Hermit. Aries, and the Ace of Wands. Okay, so nakakakuha tayo ng ilang reverse cards or reversal cards, pero hindi naman po ibig sabihin ay hindi na agad okay. Okay? Maybe isang sign lang ito na ito yung maaring kusang umangat sa inyong mga pakiramdam or kusang ihain sa inyo ng universe ngayong October. Nag-highlight ngayon ang buhay, pag-ibig, relasyon, partnership. Regardless of your relationships status right now, Aries, single man, married, couples. Okay, I will be honest, maaaring merong ilang imbalance para sa ilan. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign guys, ang bawat isa pa rin po yung magkakaiba. Just only take what resonate. Pero isa lang yung pinaka-advice dito. At ito yung pagiging klaro nyo pa rin sa koneksyon doon sa pagmamahal. If ever hindi mag-apply yung relasyon at wala ito sa inyong isipan pa, single, then maaari rin po itong mag-apply sa na-mention kong partnership. It could be about your business, partner in business na matatawag, or partner in life. Ganon. Maaring meron lang kayong, or kailangan na pag-usapan. Sabi nga nila, ang mga bagay-bagay ngayon ay naidadaan sa mabuting usapan. Lalo pa kung nakaramdam kayo ng pagka low-key nitong mga nakalipas na buwan or nagdaang buwan ng taon. Yung low-key ng energy, minsan hindi nagkakasabay sa bawat isa. Nagkakaroon tuloy ng hindi ganun kaklaro. Hindi nakakabuo ng mas klarong pag-aksyon or desisyon. Hindi nagkakasabay. The Two of Cups reverse. The Hermit reverse. Kailangan yung maging klaro ngayon. Yung judgment. I mean, ito hindi naman kailangan agad-agad klaro na lahat sa inyo. Kasi ulitin ko, magkakaiba po ng paraan ng bawat isa The Three of Wands is here. Dito pa ba? Ito tatanungin ko sa yung sarili, especially kung ito ay may patungkol sa kapareha, businessman or personal, trabaho, or sa posisyon na meron ka ngayon sa yung ginagawa, maging ano pa man yan, Aries, andito ka pa ba? Tanungin mo ang yung sarili, andito ka pa ba sa sitwasyon o relasyon na nag-iiwan sa'yo ng patuloy na growth? Or meron bang paglago dyan? Nagiging masaya ka ba? May liwanag ba? Or ikaw ay medyo parang hindi na nito nasa-serve. Kumbaga yung alam mong deserve mo sa isang relasyon or posisyon. Ikaw ang higit na makapagpapasya. Tanungin mo rin ang sarili kung dito mo pa nakikita yung ikaw in the long run, yung may pagka-long term sa relasyon or posisyong ito. Do some reflection. This is the best month, Aries, na pagnilay-nilayan ang mga bagay-bagay. This is not the best month para magpadalos-dalos ka sa iyong pag-aksyon, desisyon.
lalo pa kung hindi ka sigurado. Okay? Okay. Hi, bigla mo may pag-hi. Hindi. I feel kasi na parang for some of you, umaangat yung hindi pagkabalanse na very normal. Umaharap tayo, especially sa sektor ng relasyon, sa ups and downs. Highs or lows. At dyan, maaaring naiiwanan or maiiwanan kayo ng clouded judgment or may potential ng stress, ng misunderstanding, miscommunication, may ilang imbalance po na may paraan. Pero hindi mo kailangan ma-pressure or maging hard naman sa iyong nararamdaman or sa mga taong ito. Take it easy. May liwanag, okay? Unti-unti. Napakahalaga na pinaproseso mo raw ang bagay, sitwasyon na pwede mong suungin, gawin this month. Kumbaga, ialay mo yung enerhiya mo ng mas may praktikal. Kung kanino, para kanino, kung saan ka higit na pwede pang mag-grow. Okay? Do some reflection at magplano. Yun yung pinaka nakikita ko dito. Especially rin para sa ilan na nasa ibang bansa po, nasa ibang lugar, or ngayon pa lang may plano kayong umuwi, magbakasyon, or totally, sabi ko nga kung ito ay may patungkol sa trabaho, baka iwan na ang trabaho at magsimula ng bago. So this is something na maaring big or major decision para sa ilan na hindi naman sa hindi magiging okay kung sakali. Pero napakahalaga na alam mo at napag-aaralan mo, okay? Kung ano yung bawat decision mo, bawat hakbang mo ngayong buwan. Nang walang pressure, okay? Or if ever meron kayong bago talaga, Ace of Wands reverse. Halimbawa, kahit sa simpleng enerhiya or investment ito sa isang negosyo, hindi magiging okay. But totoo naman yun, you should always know your business bago pa man ang lahat. 3. So maaring may ilang communication din, connection, kahit over the net po ito, hindi lang sa kapareha, pero sa ilang sa astrology kasi dito pumapasok ang ilang marites. Ayan. Pagdating sa yung neighbors or neighborhood mo, may ilang interaction pagdating sa part na yan. Kahit pagpaplano, halimbawa, meron kayong ganap. Ngayon pa lang, pinaplano nyo na yung ilang reunions pagdating sa Pasko or darating na holiday. May pag-angat po ng iyong social sector this month. Lalo pa kung pahihintulutan mo rin ito. Be open sa ilang possibility kahit online lang po. Make plans at patuloy kang mag-share ng ilang malilikhain mong paraan, ideya. Okay? Ang ganda naman. Actually, parang may ilang magagandang kahit sa paraan or paraan na may diskarte. Umangat yung diskarte nyo. Halimbawa, kayong mga online seller. Ayan. So, this is the best time na magplano pa kung paano nyo higit na mapaglalago ang inyong negosyo. Yun lang, wag lang kayo magmamadali. Kasi as an Aries, merong tendency din talaga to be aggressive. Minsan, nagpapadalos-dalos tayo. Kasi nga, andun yung init andun yung excitement, andun yung nakikita nyong kayo in the future na ang ganda. Pero kalma. Okay? At i-take mo yung bawat proseso as a challenge din ng walang pressure. Okay? But more on sa relationship. Para sa ilan, 2 of Cups kasi ay narito. The Hermit. Maaring talagang ang ilan po ay merong decision this month na pwedeng umangat. And it could be a major or big decision para sa ilan. Dalawa lang yan. Kung paano nyo higit na maipagbabalanse as I've mentioned ng isa't isa. At sa part na yan, tanging kayo ang higit na makapagsasabi. Kaya pinapaalalahanan kayo ng The Hermit na it's okay to pause, to step back kung kailangan. Pag nilay-nilayan ang iyong sitwasyon. Kamusta ka, Aries? Parang ganun. Kamusta ang iyong pakiramdam? Ikaw ang higit na makapagpapasya. Kung nandyan ka pa ba? Nandyan pa ba yung init? Nandyan pa ba yung liwanag? Natatanggap mo pa ba yung same energy? Mutual pa ba? Yung ganun.
Okay? Siyempre, it have to be mutual and it has to be balanced. Para makatulong lalo sa'yo patungo sa yung personal growth and advancement pagdating sa career. Balance is the key. Okay? Medyo may pagkamalalim at may ilang hugot ang umaangat dito ngayong October 2024 para sa inyo, Aries. Hi Taurus! Monthly Tarot Scope, Horoscope reading po tayo para sa inyo. Ngayong bagong buwan ng October 2024, kuha lang tayo ng ilang advice, mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Will be straightforward. Hopefully, para sa mga Taurus, anong kailangan marinig ng mga taong ito ngayong buwan? Message. Taurus, anong kailangan marinig ng mga taong ito? Ayan, may ilang doggies. May ilang doggies na actually, para sa ilan, oo nga, tama ba? Ayan, may bumagsak na. Ang dami nito, kunin ko lang itong nasa unahan. Wheel of Fortune reverse, and then kukunin ko yung dito. About sa dogs, sa pets. Dahil, mag-highlight po yan this month para sa mga Taurus. Okay. Astrologically. Meron kayong ilang, sumasabay. Kung meron man hindi kailangan mag-apply. Meron kayong higit na pagtuunan pagdating sa kanila. Or bibigyan nyo sila ng focus, ng extra enerhiya, or sabi nga nila ang mga pets ay stress reliever. Maaaring makatulong sila sa'yo in a way this month. Okay? Pero hindi kailangan ipilit. Baka bigla kayong magka-pusa sa bahay. Depende. Tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Kahit pa pare-pareho po kayo ng, sign, ang bawat isa po ay magkakaiba. Okay, tayo po ay live na live. Ayan, babalikan ko kayo guys sa FB. Ito na yung na-mention ko. If six of swords. Okay. Wheel of Fortune reverse. Baka dito, if ever at one point this month, para bang hindi umaayon ang mga bagay-bagay sa inyo. Parang ang ilap nung alas. Parang kumbaga, yung madalas na kawikaan na parang mailap ang swerte. Pero guys, swerte, malas, huwag tayo masyadong ma-attach sa mga salita na yon. Dahil ang mahalaga naman, ang lahat, swerte ka, okay? Yun lagi nating itatanim sa ating isipan na swerte ka, may swerte ka. Para yun yung higit yung matanggap, ma-manifest. Okay? Pero dito kasi Wheel of Fortune, at one point lang naman, baka sakali, very normal ang buhay. Wheel, umiikot, ups and downs, highs or lows, hindi madali. Pero patuloy na pagsabay sa inyong mga buhay, life in general. Judgment card. Okay. Marahil, higit kayong magiging judgmental. Charot. Hindi. Merong kaliwanagan. Merong renewal or dalawa lang to. May parang yung fresh starts, kumbaga. Yes, merong magtatapos. Kasi in order for you to have that fresh starts, new beginnings, kailangan meron kayong i-let go. Meron kayong i-release. Ito hindi kailangan laliman po. Napakalawak nito. Pwedeng ito may patungkol sa inyong sektor ng relasyon, pag-ibig, trabaho, o yung kayo mismo, your well-being, physically, mentally, emotionally, meron kayong i-release. At ito yung, yung ilang unhealthy. Okay? Or unhealthy approach nyo sa buhay, unhealthy ways, unhealthy relationship, ito yung tatalikuran ninyo. Ito yung kailangan yung tapusin. Or maybe a reminder na to for some of you, lalo pa kung parang nag-iiwan lang ito nung parang baliktad ang mundo. Yung hindi magaan, hindi madali. And maybe kailangan mong paangatin talaga dito yung pagiging judgmental mo sa mas practical.
hindi laging puso. Okay, gamitin mo rin daw yung iyong pagiging wise. Para to sa'yo rin, okay? Para rin sa iyong patuloy pa na growth in life. Page of Swords. Ay, the Wheel of Fortune pa lang. Aling merong ilang pagbabago kayong makita, mapagtanto, may liwanag, pagbabago kahit sa simpleng pakiramdam. Actually, parang maaring maramdaman ng ilan na may ilang certain mood tayo na pwedeng umangat. Lahat naman tayo merong moods. Nagkakaroon ng mood swings. Ano po? Or may ilang changeable feelings, changeable goals, na iiba. Nothing is yet set in stone. Patuloy na merong changes. At this time, judgment, pipiliin nyo yung mas maliwanag. Kahit pa hindi madali. Okay? Hindi madaling iwan, talikuran, i-release. Pero ito yung higit nyong kailangan. Maybe ito na. This is a sign. For some of you na humihingi ng sign, ito na marahil. You have to move on so you can totally move forward. Marami pa umiikot ang buhay. Okay? Para mapaangat mo, paangatin mo marahil. Yung patuloy mong, yung strength. Okay? Meron kang inner strength, Taurus. Kailangan mo lang paniwalaan ng iyong sarili. May mga bago. Renewal or rebirth. Parang ganun. Meron kasing pagkaklaro. Lalo pa kung tutulungan nyo ang iyong sarili ngayong buwan na magbago. Para sa higit nyong sa higit nyong ikalalago. At hindi dito sa posisyon kung saan if ever mag-apply yung hindi magaan. At paiwan lang nung ayoko nung word yung salitang malas. Alam mo yon, minsan napag-iiwanan tayo ng ganong salita dahil hindi perfect ang buhay. Nakakaramdam tayo nung hindi kadalian. Pero habang may buhay daw, kayang-kaya mong paikutin ang iyong wheel sa iyong chart. Sa iyong chart, hindi. Yung life mo, nasa baba man ngayon, huwag kang mawala ng pag-asa. Marami pa. As long as hindi ka sumusuko, patuloy ka nagtitiwala sa iyong sarili, at hindi ka mai-stuck, okay, sa sitwasyon na parang walang paggalaw. Okay? Wag kang panghinaan ng loob. Just because, parang ngayon, walang ganong luck or hindi mo dama. Maparelasyon man ito, trabaho, as I've mentioned, life in general. Hindi po natatapos yan ang inyong teleserye. Ayan. Patuloy na may pag-ikot, may paggalaw. The world doesn't stop with anybody, sabi nga nila. Diba? Patuloy na tulungan niyo ako guys. Umiikot ang buhay. Patuloy na may paggalaw. Sapat na paniniwala lang po. Okay? Or sa mas practical, na-mention ko kasi, 6. Yung tatalikuran, kung sa inyo lang ito, sa inyong mga pakiramdam. Hindi po isang health advisor ang Moonchild. Hindi po, kahit na malalim yung nakukuha nating messages, just only take what resonate. It could be physically, mentally, emotionally, kung meron kayong kailangan i-release, talikuran na ilang unhealthy habits, unhealthy ways nyo, yung paraan nyo, na alam nyo hindi nakatutulong para sa inyong patuloy na growth pa. Sana, okay? Then, gawin nyo na yan. Okay? Gawin nyo na yan para sa inyong sarili. Marami pang pwedeng ihain sa inyo ang universe na pwede nyo pang tahakin, pwede nyo pang matutunan, pwede pang ihain ng mundo para sa inyo. Okay, ito yung umaangat. Ang daming hugot ngayon sa bawat cards. Okay, ano pa bang ma-add natin? Sapat na tiwala lang, okay? Yun yung pinaka-ano rin natin, sapat na tiwala na may improvements or even development na parating. Huwag kang
magdududa sa iyong sariling kakayanan sa pwede mo pang magawa. Halimbawa, why I'm getting a message, yung word na judgment. If ever, reversal yung energy guys, itong ilang messages na aking na-mention, pwedeng mag-apply sa inyo or sa kanila, sa ilang tao sa inyong paligid. Kung sakali, minsan, wala rin tayong kalaban kundi ang ating sariling isipan. Yung pakiramdam na parang na-judge kayo. Aking ulitin, life doesn't stop, okay? Life doesn't stop for anybody. Focus on you, focus on your goals. Patuloy na umiikot ang buhay, sabay lang, laban lang. Ngayong October 2024 para sa inyo, Taurus. Hi Gemini, October 2024, ito na po ang inyong reading, monthly tarot scope, horoscope reading tayo para sa inyong sign Gemini. Ngayong bagong buwan ng October, kuha tayo ng ilang messages for you guys. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Mensaheng gabay po para sa kanila. Message. I know, hindi na ipapakita sa live yung pag-shuffle, pero ayan. Huwag kayong mag-alala. Mapapanood nyo rin ito isa-isa. Ayan na, tumatalon ka oh. Add pa tayo dyan. Gemini. Sa deck na ito, napansin ko, pa isa-isa tumatalon. Gusto ko sana ikat, pero tumatalon sila bigla. Gemini, October 2024. Anong kailangan nyo marinig? Okay, may isa na naman. Okay, ayan. Humabol pa. Ang dami. Sige, isa-isahin natin ha. The Ace of Cups, reverse. The Two of Cups, reverse. The Two of Swords, reverse. Seven of Swords, reverse. Okay. So, nakakakuha tayo ng reversal cards. Hindi naman po ibig sabihin ay hindi na okay. Okay? The Empress, reverse. And, the High Priestess. Ito naman. Okay. Gemini. Ano na? Ano na, Gemini? The Empress. Unahin ko na to ha. Kahit pa ito ay in reverse for some of you na meron ng kids, meron ng mga anak, or meron ng anak, or andito yung goal na magkaanak. The High Priestess, katabing-katabi pa niya yung feminine or femininity or yung pagiging motherly. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero pagdating sa tarot, ito yung nag-iiwan ng representation ng pagbubuntis. Okay? Again, hindi po kailangan mag-apply yun, pero sobra kasing, iuna ko na to kasi astrologically guys, mag-highlight po this October ang inyong 5th house. And 5th house, dyan pumapasok ang pregnancy. So parang sandali, nagbibigay diin kahit sa tarot. Yes po. Eto dalawa lang naman din. Sabi ko nga, para sila na meron ng anak, maaaring bigyan nyo sila ng extra focus or energy ngayon. Meron kayong kailangan asikasuhin, ayusin, halimbawa sa kanilang pag-aaral, higit nyo silang tututukan or a reminder. Kasi baka higit kayong kailanganin ng mga bata sa inyong paraan. Okay? So, stay adaptable and flexible pagdating sa inyong schedule, especially kung kayo mga working parent. Or, eto na, kung andito yung ilang kahilingan nyo, yung hinihiling ng ilan sa inyo, ang magka-baby. If you're ready, yes po, merong balita ang umangat, may baby blessing. Ito lamang kung handa kayo, okay? Kasi for some, it could be unexpected, a surprise. So, kung hindi pa ready, ang ilan sa inyo guys, paano na? Paano? Bata-bata, paano ka ginawa? Charot. This is something, totoo naman yan. Ang pagbe-baby ay isang responsibility. So, you have to be ready. Okay. Isang paalala lang po yun, hindi kailangan laliman. Balance is the key. Okay. Walang perfect relationship. Para sa ilan na dumadaan or dumaraan, ngayon pa lang sa ilang pagsubok, nakakuha tayo ng ilang imbalances po. Ilang hindi pagkakasundo. Couples, married, very normal, hindi nagkakasabay minsan, umaangat yung ilang differences. Pero the High Priestess,
The 5th house in astrology, dyan pumapasok ang one and only true love. Sa kabila ng ilang differences nyo na pwede nyo maramdaman, andito pa rin yung love, yung attraction, yung faith, okay, sa isa't isa. Or maybe a reminder na ito lang isang test. Parang iti-test ng ilan sa inyo. 2 and 2. Sa ilang kaibahan, sabi ko nga, yung maaring gaano man gaano man kayo katagal, baka meron at meron pa rin kayong madiscover sa bawat isa. Na, ay, ganito ka pala, ganyan ka. Parang ganon. Parang, meron at meron pa rin kayong matututunan, kumbaga. And of course, may babalanse naman ito na pag-aaralan. Okay? Pagsabay lang. And yung connection, communication, hindi lahat or hindi palaging merong spark. Totoo naman. Nawawala yan eh. Fleeting daw yun. Yung inspirasyon minsan. Yung kilig. Hindi naman laging kinikilig. Ewan ko sa'yo. Tayo pa live na live sa FB, pero babalikan ko kayo after each sign. May pagkakataon lang na marahil ang ilan. Para sa ilan lang naman po. Lalo pa kung meron na rin talaga kayong pinagdaanan, dumaan na kayo sa ilang hindi ganun kagaanan sa inyong relasyon. Ayan. Minsan nawawala na yung kilig factor. Pero as long as andito na isisentro nyo yung faith, the High Priestess, married, especially, ito ay isang test, okay? Patuloy kayong tinitest sa inyong connection. Ayan, umangat Gemini. Or for some of you, meron talagang big decision din, na pwede 2 and 2 eh. Meron kayong bubuing decision this month, na kung saan susubukin ang inyong paraan, kung paano nyo i-handle ito. Okay. Halos lahat sila umaangat dito, Gemini, yung advice na higit mo rin iwan ng prioridad ngayong buwan yung ikaw. Kung kaya mong bigyan ng pagmamahal, pag-alaya ng efforts, ang ilang taong ito, ilang tao sa iyong paligid, ang iyong mga anak, ang iyong kapareha, o yung matatawag mong true love, ayan. Sana ikaw rin. Sana huwag mo rin kalimutan yung ikaw. More on self-care and self-love na madalas marinig nyo ng pagpapayo ni Moonchild pero sobrang nagbibigay din po dito. This is the best month, Gemini, na magpaspa. Ayan. The Empress card reverse. Parang nagkakaroon ng blockage. Or, yung ating mga pores. Yung mga pores. Para bang nagkakaroon ng stress. Lalo pa kung meron kayong pinagdadaanan sa inyong buhay, life in general, especially po about love. So, huwag mo rin kakalimutan yung ikaw, magpaspa, magpaganda, magpasalon, try something new, something different. Ikaw naman, kahit ikaw naman muna. Okay? Kasi totoo yun, kapag mas kalma tayo, physically, emotionally, mentally, mas maharap natin yung ilang kailangan harapin ng mas matiwasay, mas may pagkaklaro. Especially for some of you na meron talagang bubuing decision. Especially big decision this month. Also, this is also the perfect time to socialize. Kasi iba-iba tayo ng paraan po. Depende sa paraan mo rin na kung saan kahit paano maida-divert mo yung energy, especially kung mag-apply yung ilang imbalances. Madadivert mo yung enerhiya sa mas masasaya. Or mai-express mo yung iyong boses kahit paano sa paraan, okay? Na makatutulong sa'yo. I mean, lalo pa kung feeling mo mag-isa ka or nag-iisa ka. Communication. Napakahalaga. Hindi ka dito nag-iisa. Maangat yung partnership, relationship, may ilang support. Kailangan mo lang din yung marinig. Or kung talaga mag-isa, Moonchild, mag-isa lang ako, single, High Priestess. Kung nainip na kayo at ready na kayo, dasal lang, pray lang tayo, okay? Alam naman natin how powerful ang prayer. Kapit lang kayo sa Kanya, sa inyong mga faith, maging ano pa man po ang inyong religion. Hi, okay. May pag-init, I will be honest. Pag-init pagdating sa inyong mga passion, sa inyong love, affection,
Diyan yung pumapasok eh. Single, kung kayo andito sa dating stage right now, maaring, eto yon, may higit pong may pagkamalalim, or paglalim pa ang koneksyong ito, may ilalalim pa. Kung paghihintulutan nyo lang, kung ready lang, ang isang Gemini, physically, mentally, emotionally, kaya marahil pinapaalalahanan kayo na you have to be ready. Okay? More on self-love muna kung hindi pa handa. Pero kung ready na kayo, yes po. May spark. Okay? May pagkamalalim pa nga. Para sa ilan, why not? Why I'm getting a message na maaaring makatanggap ng love or marriage proposal. Opo. Kung hindi to talaga mag-apply, Moonchild, wala pa sa isip ko ang pag-ibig. Maaari po itong mag-apply sa inyong mga passion, as I've mentioned. The Empress, the Two of Cups, yung mga hilig nyo, yung mga gusto nyo gawin. Or papaangitin nyo ngayon yung trabaho or gawain kung saan ay parang hindi kayo nagtatrabaho because nag-enjoy lang kayo. Okay? Ito yung umaangat. Dalawa lang ito. Two. Kanina rin parang na-mention ko to. It's either mag-iinit ang inyong mga puso or ang inyong mga ulo. Balance is the key. Communicate. Communicate with your partner. Communication talaga. Ang dapat din. Totoo naman yan. Open communication sa isa't isa. Especially for couples. Ito ang umangat na messages for you guys. Gemini, October 2024. Hi Cancer, October 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang mensaheng gabay, guidance, advice na marahil ay kailangan nyo marinig para sa bagong buwan na ito. Monthly tarot scope, horoscope po tayo. Will be straightforward, hopefully, para sa mga Cancer. Message. October 2024, Cancer. Anong kailangan marinig ng mga taong ito po? Mensaheng gabay. Cancer. Okay. Okay, may umangat. Okay, may umangat na. Key. Isa-isahin po natin. Justice card, reverse. Four of Pentacles. Okay. The Ten of Swords. 4 and 4, 4 of Wands, and the 7 of Cups. 4 and 4. Okay, so may pagbibigay diin pagdating sa usaping emosyon, relasyon, especially pagdating sa inyong pamilya. Meron ba kayong ilang ganap dyan lately? I have my sun sign in Cancer at sobrang mag-a-apply ito actually sa ilang pinagdadaanan ko lately. At diba, nag-share, pero may ilang ganap, may ilang imbalance na parang, I will be honest, 10 of Swords, guys. Kita nyo naman. May 10 espada na nakadagan. Hindi po madali. Hindi nagiging madali. Pakita natin sa live. Tayo po ay live na live. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Live in general to. Just only take what resonate. Kahit pa pare-pareho tayo as a Cancer. Sun sign in Cancer. Ang bawat isa pa rin po ay magkakaiba. It could be physically, mentally, emotionally, or even spiritually. Financially. Bakit natin? Lahat na. Depende kung saan kayo nag-iiwan ng prioridad. O nasan yung focus nyo, or magiging focus nyo ngayong buwan, Cancer. At ayan, maaaring hindi po ito madali, or nagiging madali ngayon pa lang. Daman nyo na. May ilang struggle. Parang, sandali, parang hindi ko to deserve. Hindi ko ito deserve yung ganitong treatment or pakiramdam na pwede ihain ng mundo or ng buhay sa inyo ngayong buwan. Pero, sabi nga nila, as a Cancer, very emotional, sensitive at times. Most of the time, actually, hindi maiwasan kasi natural yan. You are ruled by the moon. So, very intense, extreme, hindi madali na i-handle. Especially pagdating sa usaping relasyon, pamilya. Yung security, yung comfort, yung stability, very important to sa inyo. So, kapag nagkaroon ng ilang imbalance, yung hindi pagkasabay, wala yung justice. Diyan,
nasasaktan kayo or matatamaan kayo. Hindi kayo makakaiwas. Kahit sa simpleng opinion, komento, salita ito, yung hindi pagkakaunawaan, ayan, diretso si Moonchild, maaring merong kahit sa simpleng tension lang po, minsan wala tayong higit na kalaban kundi ang ating mga sarili. Minsan, ang hirap kasing mag-let go, di ba? Ang hirap mag-let go, lalo pa kung alam mong hindi mo deserve yung treatment na ginawa sa'yo. Maaring ito, Four of Wands, Four of Pentacles about family, relationship area, ang inyong mga asawa, partners. Pero, isang paalala guys, if ever mag-apply man ito, at one point ngayong October, move on daw. Move on. And celebrate. Yes, celebrate. Sa inyong mga paraan, huwag kayong mag-focus dito sa ilang negative energy, negative people, situation, kasi everything is temporary. Note to self, Moonchild. Kailangan nating mag-focus doon sa, pwede pang bukas, may bukas pa, okay? Paangatin nyo rin, okay? Celebrate sa paraan, celebrate your small wins, yung paraan nyo, paano nyo kinakaya, paano nyo na-handle, celebrate nyo rin yan. I-recognize nyo rin yung nagagawa nyong pag-handle, lalo pa ito yung ilang laban, para sa ilan na tahimik nyong kinakaya, nilalabanan, pinangahawakan, deserve nyo yung justice, na alam nyo yung deserve nyo, physically, emotionally, why not? Ito iba-iba po ang bawat isa, aking uulitin sa paraan kung saan kayo magre-relax. Saan kayo ay makapagpapahinga. If this is about your physical health, again, hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero listen guys, always listen to your body. Tanging kayo po ang higit na makapagsasabi. Sundin lang, okay? Kung ano yung alam yung tama para sa inyong katawan. This is the best time to check, okay, about your health sa mga profesional, sa alam yung makatutulong sa inyo, especially si Mars. Astrologically, Mars is currently in Cancer. So, minsan, nag-iinit. Mars is the planet of energy. Yes, meron kayong lakas eh. Pero justice, maaring merong pagkasobra. So, piliin nyo lang guys, yung laban. Always choose your battles. Choose your battles wisely. Piliin nyo lang yung enerhiya nyo kung saan kayo maglalaan. Hindi para sa lahat. Kung kailangan kayo lang muna, sa inyo lang muna. Self-love is not selfish. Focus muna kayo sa inyong mga goal. Okay? Minsan kailangan lang magpaka-selfish maybe. Lalo kung alam yung, kasi nga sensitive, nagiging-emotional. Kasi nga, bakit nga ba tayo naapektuhan? Bakit kayo naapektuhan sa mga ganap na ito sa inyong paligid? Bakit kayo sasaktan? Bakit kayo natatamaan? It's because mahalaga yung sitwasyon. Mahalaga yung relasyon, yung tao, yung posisyon. Kung ito'y mag-apply sa trabaho. So, ulitin ko, hindi natatapos yan ang mga bagay-bagay. Everything is temporary, may bukas pa. Para maiwas to, maibalance yung mga bagay-bagay. Sa ngayon, napakahalaga na mag-focus ka na lang muna sa iyo. Unti-unti, yung healing. Ayan. Sa ilang pain na ito. Healing process, iba-iba po tayo dyan. Hindi mo rin naman kailangan maging hard sa iyong sarili, Cancer. Okay, para sa ilan maaring, eto simpleng pagod. Nararamdaman ng lahat. Physically, mentally, emotionally, maaring ang daming pwedeng ihain sa inyo ng universe ngayon. October 2024, ilang gawain, ilang ganap, ilang invites. As a Cancer, may tendency, minsan mahirap tayong mag-no. Yes to opportunity, pero pakiramdaman din ang sarili. Kaya pa ba? Kaya ba ng katawan? Lalo pa kung meron kayong gustong tugunan sa usaping pinansyal. Yes to offers, extra work for an extra income. Pero sabi nga nila, kung may extra work, of course, kaakibat niyan yung extra responsibility. So, tanungin ng sarili, pakiramdaman ng iyong katawan, tapikin ng iyong balikat, kaya pa ba? It's okay to say no. Minsan, Cancer. Dito tayo sa mas positive. Medyo kasi nauna natin yung ilang imbalances, yung hindi maganda. Oo, sa true lang yung iba.
Very normal guys, sumaharap tayo sa sa ilang ganap na hindi kadalian. Pero ito naman, para sa ilan, actually, na ready na, meron tayong, if ever tapos na to, may ilan ang ganap, this time, matatanggap nyo na yung hustisya. Kasi sa aking ulitin, yung healing po, magkakaiba tayo, bawat isa. Maaring ngayong October, dadaan na kayo sa recovery, matatanggap nyo na yung hustisya. It's time for celebration. Ayan, merong yung invites na aking na-mention. Kung hindi ito mag-apply sa inyo mismo, maaaring ito po ay may patungkol sa ilang miyembro ng pamilya or kapareha, your circle of friends or groups. Meron pong ikakasal or may wedding, event, party kayong pupuntahan. At dito magiging handa kayo or maybe be open sa ilang possibilities ng pakikipag-socialize, pakikipag-usap. Maaari kasing makatulong yon. Malaking bagay na kahit paano meron kayong alam mo yun, yung healthy distractions na kahit paano may divert yung energy nyo sa mas may comfort, okay? Unti-unti, magpalamig lang muna, lalo kung meron kayong talagang ilang tension na kinaharap or disappointments when it comes to relationship. Okay? At the end of the day, positive lang tayo. Hindi madali. Madaling sabihin, mahirap gawin. But you will have that mental clarity para ma-resolve ito. Kahit sa simpleng pakiramdam. Life must go on, sabi nga nila. Tuloy lang tayo. Relax your mind. Pahinga rin pag may time ngayong October 2024 para sa inyo, Cancer. Hi Leo, October 2024, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice, message na marahil ay kailangan yung marinig ngayong bagong buwan. Monthly horoscope po tayo, will be straightforward. Leo, anong kailangan yung marinig na advice this month? Message? Leo. Okay, ano pong mensaheng gabay para sa mga taong ito? Ngayong buwan, October 2024, para sa mga taong maring makapakinig. Leo, anong mensaheng gabay para sa mga taong ito? Guidance po. Okay, this time ikakat natin ito. Parang first time kong ikat from Aries to sa inyo, walang tumalon. So, ikakat natin into 3. Okay, kunin natin tong sa unahan. Ilang cards? The 7 of Cups, the Ace of Pentacles, Leo, the 2 of Swords, Reverse. Yan, umangat na. 6 of Cups, the Lovers, Reverse, 7 of Wands, Reverse. Leo. Why I'm getting a message na yes, may opportunity po. Pagdating especially sa inyong buhay relasyon, pag-ibig, or okay. Biglang napangiti si Moonchild. Maaring ito yung may kaugnayan. Maaring mabigyan kayo ng opportunity na magkaroon ng connection ulit sa ilang tao sa inyong past. The Lovers, 6 of Cups, both are in reverse. 7, anything about your past, Leo. Kahit over the net ito, for some of you na malayo ngayon sa inyong mga mahal sa buhay, may connection, reconnection, or unexpected opportunity para sa ilan. Okay, ang dami. Para bang ang dami yung ideya ngayon. If ever, lalo pa. It could be guys, no? It could be an ex-partner, ex-lover, or ex-friendship. Pwede rin naman po itong ilang connection na meron kayo from your past. Or, sa mas practical, Moonchild, wala dyan. Sa ilang relatives, 6 of Cups po. Napakalawak niyan. Ilang relatives nyo, kung sino kayo growing up, parang may pagbabalik tanaw, or may magbabalik loob, may pag-aayos. Magbibigyan kayo ng opportunity ngayon na mas maiayos. Especially kung nagkaroon kayo ng hindi ganon kagaanan na hiwalayan.
or yung closure. Why not? Umaangat yung oportunidad ngayon. Parang gusto kayong mabigyan ulit ng protection. Yes po. At dyan, para bang pwede. Okay? Ito, just only take what resonate. Reversal yung energy, pwede na ito'y mag-apply sa inyo or sa taong ito, ilang taong ito sa inyong buhay. Parang merong mag-e-effort na mag-take ng action, decision, para kayo'y makuha ulit. Or ikaw ito, na higit na mag-iinit, yung pagmamahal. Bakit ganun yung unang pumasok sa aking isipan? Kahit sariling pakiramdam lang ito or simpleng isipan, yung pag-reminisce, pag-nilay-nilay kung sino kayo from your past. Okay? Parang nagiging masyadong open-minded din kayo or yung pagkakaroon ng open-mindedness. I-allow nyo lang to. Embrace nyo yung process. Okay? Kasi maganda rin na minsan nagbabalik tanaw tayo para, or maybe, kung meron kayong pinagdadaanan ngayon sa inyong buhay, Leo, na hindi ganun kadali. Merong someone from the past na makatulong sa inyong sitwasyon ngayon. Or kung nasan kayo ngayon, kung nababagalan kayo sa ilang opportunity, ilang offers, progress, then maybe konting silay sa nakaraan. Bilang. Yes, i-compare mo yung sino ka before sa kung ano na yung ngayon. Yes, malayo. Ano yung kasabihan na yun? Malayo pa, pero malayo ka na rin. Okay, marami ka na rin pinagdaanan. At dito, maybe a reminder lang na stay inspired. Pangatin mo yung kumpiyansa na meron ka sa iyong sarili. At patuloy kang mag-set ng opportunity para sa iyong sarili. Na meron ka pang, ang dami, 7 of Cups po. May ilang choices, options, may paraan pa. Ito yung best month to set long-term goals or ambitious goals. Kung ano pa yung gusto nyong marating. Pagdating sa relasyon man ito, sa posisyon sa trabaho, maging ano pa man yan. Confidence is the key. Sa Leo, meron kayo niyan, pero syempre pa, tao lang tayo, yan ay hindi laging kumikinang, pero laging yung tatandaan na meron kayong power. Okay? Meron kayong power. Paniwalaan nyo yan. Kasi itong opportunity Ace of Pentacles, sabi ko nga, madalas ko na mention na hindi palagi na kusang dumarating ito, kusang kumakatok sa inyong mga pinto. May pagkakataon parang trabaho, kayo mismo naghahanap. So be open po sa ilang possibility ngayong buwan na merong pwedeng ihain sa inyo ang buhay nang sinasamahan nyo ng paniniwala sa inyong kakayanan, nang sinasamahan ng pag-aksyon. Okay? At desisyon, buksan nyo ang inyong mga mata. There's 2 of Swords kasi, ayan. May pag-alinlangan ako nakikita. Lalo pa rin, syempre pa iba-iba tayo ng pinagdadaanan. Pero, why not? Take risk, take new chances, take new approach pagdating sa inyong buhay. Okay, kung sa mas practical tayo bilang merong pagbabalik tanaw, baka merong pag-travel din para sa ilan sa inyo. Or merong short, long or short distance travel, short trips, kasama ang pamilya, ilang taong matagal niyong hindi nakikita, or ngayon pa lang merong pagbuo ng plano kung paano ba ang reunion niyo sa darating na December, di ba? Ngayon pa lang pinagpaplanuhan na yan ng ilan. So, ayan, or maybe a reminder lang ito to spend more quality time kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Kahit pa online, dahil ang ilan ay malayo ngayon. Baka meron lang ding nakakamiss sa inyo. Reversal ang energy. As I've mentioned, this is the best month to express your feelings, your thoughts clearly. Pangatin yung inyong mga boses. At dito magkakaroon kayo ng support. Or makaka-gain kayo ng benefits. Hindi sa naghihintay tayo ng benepisyo. Pero I feel dito na merong ilang supportive na tao sa inyong paligid. Lalo pa sa hangarin yung ito ay para rin sa inyong ikalalalim pagdating sa inyong connection. Okay?
best time to socialize. Buksan mo ang iyo. Ayan minsan kasi nagiging close-minded tayo. Na hindi naman masama. Pero lalo pa kung papakiramdaman ng sitwasyon ng tao, hindi kayo magpapadalos-dalos. Pero sabi nga nila, ang bawat isa ay merong hugot daw po. May hugot. Gaano man kayo ka-expert na or ka-professional sa inyong ginagawa, still be open sa ilang possibility na meron kayong matututunan sa ibang tao, kahit sa simpleng pagpapayo. Kasi baka meron kayong matanggap dyan, makuha dyan na aral or something na pwedeng contribute, okay, dito sa ilang bago or goals nyo pa sa buhay. Ito ang umaangat na mensaheng gabay para sa inyo ngayong buwan ng October 2024, Leo. Hello Virgo, October 2024, monthly tarot scope, horoscope po tayo, mensaheng gabay. Ano nga bang parating sa inyo ngayong bagong buwan ng October para sa mga Virgo? Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Message, Virgo. Anong kailangan nyo marinig this month? October 2024, Virgo. Okay. Virgo. Okay. Okay. So, kumpul na. Isa-isahin natin. Page of Wands, reverse. Ten of Swords, reverse. Okay, ito yung walang label sa deck na ito. But this one is in reverse. Parang siya. Family sector. Pakita natin sa live. Reverse. Para siyang pamilya. Okay? May mga bata, andun si grandma. Pero Knight of Wands, isa-isayin natin. Knight of Wands, Virgo, October 2024, 8 of Pentacles reverse, 6, and 10 of Swords. Both are in reverse. Okay. So, nakakuha man tayo ng ilang reversal cards, Virgo, hindi po ibig sabihin ay hindi okay. Actually, meron tayong nakikitang paghilom ng ilang sugat. It could be physically, mentally, emotionally, or even spiritually. The Page of Wands ay narito. Para bang October 2024, i-claim na natin na mas magiging handa kayo na harapin yung ilang gusto niyo pang i-work out sa inyong buhay, relationship, or partnership, work, 8 of Pentacles. Or a reminder to work on your partnership. Meron pang ilalaban to. Especially for some of you na nagkakaroon ng tension, conflict, or ngayon pa lang dama na yung ilang sitwasyon na hindi ganun kagaan. Aking uulitin, meron pong paghilom, merong healing. You will be ready. Or a reminder to be ready. Lagi lang kayong maging handa. Yes, iba-iba tayo ng process dun sa salitang healing. Magkakaiba po. Actually, kanina ko pa na-mention yung healing kasi kanina pa bumabagsak yung ilang indikasyon sa barahan na kailangan mo nang magpagaling. Kailangan maging handa. Iba-iba ang bawat isa. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign, as a Virgo, magkakaiba pa rin po ang bawat isa. Pero depende ito kung saan kayo nag-iiwan ng higit na prioridad sa buhay. Pwede po aking ulitin sa inyong mga buhay karera o relasyon. Pero one thing is for sure, nakikita ko na patuloy kayong susubok. Patuloy kayong susubok mula sa ilang pagsubok ng buhay. Kaano man hindi ganon kadali. Ang life, life is hard, totoo naman. But still, umaangat po dito yung inyong patuloy na pagiging flexible and adaptable sa sitwasyon. As a Virgo, yun yung isa sa quality nyo. Marunong kayong sumabay. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Okay? Expect na natin tong ilang magandang opportunity. Yes po, meron. Lalo pa yung pag-workout sa relasyon man, aking ulitin, o trabaho, pera. Lalo pa kung alam nyo naman sa inyong mga sarili na nanlalaban lang din kayo. Nag-iinit kayo. Dito, saan? Sa inyong mga ginagawa. And this will bring new opportunities. New opportunities, positive possibilities when it comes to money and love. Lalo pa, again, tanging kayo makapagsasabi niyan. Ang tanging maiwan lang po ng cards every time
ito lang yung maaring kondisyon palagi sa inyong sitwasyon na maaaring kakaharapin, pero yung resulta, yung outcome, yung opportunity na ating nakikita dito, at the end of the day, ay wala po sa mga baraha. Okay? Okay. Pero parang nagiging ready, and yung pagiging unstoppable ng mga Virgo this month na napakaganda. Andito yung enerhiya. Kahit hindi madali. Focus. Yung awareness or alertness na kailangan meron kayong marating, ma-reach na goal. Okay. Other messages. Kung ito ay may patungkol talaga sa relasyon, dito kayo higit na naglalaan ng focus. Aking ulitin po, may healing. May mariresolba, may solusyon. Maayos to. Lalo kung kukonekta rin kayo. Hindi lang sa mga taong involved, could be about your family, kung meron kayong ilang imbalances dyan. Pero pagdating sa inyong mga faith, spiritually, yung spiritual connection nyo na meron kayo sa Kanya, totoo naman yan. Alam naman natin kung gaano ka-powerful ang prayer. So, pray lang din tayo. Okay, ito yung umaangat. May opportunity po. Patuloy na extra. Yes, guys, 8 of Pentacles. I mean, extra work. Maaring higit kayong kailanganin, higit kayong makita sa tahanan man or pamilya nyo, your boss, clients. You will be on fire. Your career will be on fire. Kasi nakikita nila yung focus mo, yung determination mo, motivation mo. At yan, maisip ka nila, kahit nga hindi ka nila nakikita personally, kahit online lang ito, over the net. Maisip nila na, ay, kailangan ko ang Virgo. Dahil alam ng yung boss, na ikaw yung may kakayanan, especially this month, para mas maharap ito. Okay? Or, kahit sa simpleng pakiramdam that you will be needed sa ilang taong ito or sektor sa iyong buhay, relasyon, pamilya man, or trabaho. And dito, sabi ko nga, patuloy kayong sumusubok. Patuloy niyo ibinibigay ang inyong pwede pang magawa. Or maybe a reminder na huwag kayong susuko. Okay? I mean, laban lang. Mula dito sa ilang pagsubok ng buhay. I-allow nyo yung mga pagbabago pang pwedeng ihain sa inyo ng mundo. Aking ulitin, may opportunity po. Maybe kailangan lang umalis minsan ng ilan sa inyo doon sa comfort zone. Kasi minsan, why I'm getting a message for some of you, minsan kailangan lang nating mag-step up. Kailangan lang natin pagalawin ang baso. Kailangan lang natin gumalaw-galaw. Kailangan na. Okay, para sa ilan. Kasi baka feeling mo physically, emotionally, mentally, especially, kailangan mo pang magpahilom, pero sa true handa na ang mga bagay-bagay para sa'yo. Ang kailangan na lang ay yung ikaw. Okay? Hindi ito yung best month para itago mo yung pwede mo pang magawa. Aking ulitan, mapupuna kayo. Hahanap-hanapin pa nga kayo. Nakikita kayo. Yung inyong mga kakayanan. Not the best month to stay sa inyong mga safe zone or comfort zone. But this is the best month to showcase your talent. Okay, yung ability mo sa showtime. Charot. Hindi. Yung energy, meron. Pero aking ulitan, iba-iba tayo sa healing process. Hindi mo kailangan sundan yung bawat na message ni Moonchild. Take it easy, don't be too hard sa inyong sarili. This is something na mawo-work out. Okay? Or sa mas possible na ganap pa, i-add ko to. Travel, pwede. Umaangat dito ang pagbiyahe. Pero kahit sa simpleng pagpaplano, baka dito kayo makabuo ng something na, alam niyo yun, maring makatulong. Yung pag-spend ng time with your loved ones. Okay, syempre, yung inspirasyon, kasama sila. Or, okay, may pagka-busy, patuloy na pagka-busy and productive ng buwang ito para sa ilan.
merong extra work for an extra income, or merong pag-increase pagdating sa inyong finances. Yes po, kasi nga, baka ngayon pa lang, claim na natin na nakikita na kayo. Okay, at yung bawat efforts nyo sa inyong paggalaw, yan po ay hindi nababaliwala. Positive possibilities pagdating sa usaping pera, lalo pa dun sa matatawag nyong hard-earned income. Ito yung something na pinaghirapan, pinagsikapan. 8 of Pentacles po kasi narito. And this one is in reverse. So, nagsisipag. Okay? At minsan overtime pa nga. Ayan, pakita natin sa live. Yan po hindi nababaliwala. I-claim na natin itong mga magagandang parating, posibilidad pagdating sa inyong buhay. Buhay ngayong October 2024, Virgo. Hello Libra, October 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang pinaka-exact advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig ngayong bagong buwan ng October. Ito na tayo, Libra season, para sa mga nagse-celebrate or magse-celebrate ng kanilang mga kaarawan. Happy birthday, birthday na kaarawan pa. Saan ba tayo? Charot, hindi. Enjoy niyo po ang inyong birthday season, Libra. October 2024, anong kailangan nyong marinig? Message? Hopefully, will be straightforward. Tayo po ay live na live sa YT. Akin po kayong babalikan after nito. Libra. October 2024, ayan, may bumagsak ng isa. Gusto ko sana ikat, nawala na naman sa isip ko, tumalon agad. Hindi natin pipigilan. Libra, October 2024. Ayan na. Okay. Uy, Justice card. Kayo na yan. Yung balance. Balance. You're all about balance, Libra. Ayun na. Ayun na, ayun na, ayun na. So, isahin po natin. The Temperance card. It's all about balance. Balance pa rin yan. Queen of Swords. Reverse. Two of Cups. I know sa live hindi masyadong kita yung baraha dahil huwag kayong mag-alala, mapapanood nyo rin po ito. The Eight of Swords. Kunin natin itong pinaka nasa unahan. The Page of Swords. Libra, umaangat ang air sign dito, bilang kayo mga air sign, and yung balance po. Ito yung patuloy yung mission eh. At ito yung ngayong buwan, nakikita ko na mas taimtim, mas merong harmony, may pagka at peace, or maybe ito lang yung lagi nyong dadamahin sa inyong mga sarili kahit pa hindi perfect ang buhay o yung ilang sitwasyon na inihahain sa inyo ng universe. Pero meron akong pagkaklaro na nakikita para dito sa inyo. Pagkaklaro ng inyong mga isipan, yung mindset ba? Pakiramdam, mentally, emotionally, or even physically. Nasa inyo yung, kumbaga, hindi lang balance, pero yung pagka at peace and yung patience, yung love. Two of Cups. Ayan, pakita natin sa live. Two of Cups, Libra. Ang ganda. Mas mafe-feel nyo ngayon that you are loved. Or maybe a reminder, minsan, the Eight of Swords, reverse. Hindi natin maiwasan na kamahal-mahal ba ako? May pagtatanong, the Page of Swords, Queen of Swords. Alam mo yun, yung pakiramdam na na-appreciate ba ako? Pinapahalagahan ba ako? Libra. Napupuna ka. Nakikita yung bawat ginagawa mo, yung pagpapahalaga mo, yung bawat action mo. Kasi nga, andito yung balance sa'yo. Ito yung aangat ngayong buwan. Natural na angat, bilang ito rin yung natural nyong kakayanan. Okay? Ang magdala. Actually, kayong mga Libra, kayo rin yung tinatawag na peacemaker ng zodiac. Kayo yung palaging kung hindi man nag-aayos ng ilang sitwasyon, ayaw nyo ng gulo. Siyempre pa, ayaw natin yan. Ayaw nyo ng drama. Gusto nyo kalma. May pagka at peace para masaya ang buhay. At ito yung pwede nyo maramdaman, matanggap this month na napakaganda. Doon pa lang. Doon sa pagka at peace. Solve na tayo doon. Matatanggap nyo yung justice. Justice cards. Kung magiging practical tayo, kung ito ay may patungkol po sa relasyon. For some of you, Libra, positive possibilities
Why I'm getting a message na higit na magiging malalim, couples in a relationship or married ang inyong buhay, pag-ibig, October, mas mararamdaman nyo yung love. Maaring meron kayong matanggap. I-claim natin ito mula sa inyong mga partners, sa inyong mga buhay, pag-ibig, asawa, kapareha. Something na hindi lang maganda, pero para sa ilan, okay? Tayo po ay general message. Gaano man ito kaliit kaganda? Kasi still si Venus po, your planet ruler, si Venus astrologically still currently in your sign, Libra. So I feel dito, 2 of Cups, meron kayong matatanggap na justice, maganda or even mamahalin mula sa inyong mga kapareha. Couples, may asawa, mamahalin, maganda. Venus po is the planet of love, attraction, beauty. Andito yung mga magaganda, comfort, yung glamorosa. Ayan. Single. Sige, syempre hindi kayo papahuli. Isang indikasyon to na higit kayo mapupuna. Merong someone na parating or ngayon pa lang daman nyo na or kung andito kayo sa dating stage at meron kayong kinikilala, nakikita ko yung pagkahanda. Reversal po yung energy natin every time. So, pwede itong mag-apply sa'yo or sa isang tao, ibang tao. Pagdating sa love tayo, okay? Okay. For some of you, merong andito yung energy rin kasi, extra energy para buksan yung inyong mga puso. So, merong kasiyahan ng inyong mga puso dahil nga inyong mga birthday kaarawan. Maaring meron na kayong sagutin kung kayo yung mga babae. Justice, parang ready na rin eh. Feeling nyo, andito na yung deserve nyo na mahalin at magmahal. Okay? Or kayo ang sasagutin. Ano pa man yung gender nyo, may paglalim po. May spark ako nakikita. May mutual feelings pagdating sa romance, balance. Para bang andito yung purpose, the temperance card, yung pagliwanag. Meron kayong gabay if this is about your career, love, ano pa man yan. Meron ako nakikita dito, merong someone na nakikitaan kayo ng galing, kakayanan. Okay, at dito, ito yung inspirasyon eh. Parang nakikita rin nila na nagle-level up ka. Maaring ito ay dama na ngayon pa lang ng ilan or hindi pa. Maaring ngayong maganap ito, ngayong October, may pag-level up sa inyong mga possession. Positive changes po. Improvements or even development. I-claim na natin ito. I know ang tamis, marahil isang sign lang ito, 8 of Swords, Queen of Swords, Reverse, na tulungan ng sarili. Siyempre, ang ating pakiramdam, highs or lows din eh. Pero be open. Yung flexibility, okay? Yung pagiging open-minded nyo. I-allow nyo ito. Dahil nakakita ko ng magandang opportunity na parating. Patuloy na maging bukas sa ilang bagay, okay? For some of you, maring merong fresh starts na parating, new beginnings. Kahit sa simpleng pagpaplano, sa relasyon, career, nag-highlight dito guys. Paniwalaan ang inyong mga sariling kakayanan. Iwas kayo sa ilang negativity, syempre pa, hindi yun makatutulong eh. Paniwalaan ang inyong kakayanan ng prosesong ito na pwede niyong pagdaanan this month. At syempre pa, yung tiwala na may bibigay nyo sa kanya, sa ating nag-iisang creator, si Lloyd, yung gabay niyo talaga. Maging ano pa man po ang inyong faith. But this is the good month for socializing, okay? For sharing, caring, balance yung nakikita ko eh, may mutual, andito yung respect. Or kung ito'y pagdating sa negosyo, justice card. Best month to make plans, negotiate. Okay? Ang ganda. Alam ko ang tamis. Yun lang, medyo nag-aano ko dun sa pag-aksyon or pagbibigay nyo minsan nung hindi natin maiwasan. Kaya ko ba? Sabi ko nga, napagtatanong kayo, kamahal-mahal ba ako? Na-appreciate, nakikita ba ako? Yes po. Alisin lang yung ilang pakiramdam na hindi. Paangatin niyo yung kumpiyansang yan na meron kayo sa inyong mga sarili para patuloy niyong ma-reach, okay, itong ilang goals pa. Kasi malaking bagay yun.
Okay, malaki yung pwedeng maging difference kung unti-unti paangitin niyo yung positivity. Okay. Excellent time, best month to socialize again or for dating, making new friends. Kasi yung mutual respect, yung love po ay nakikita ko this month. Ito lang naman ay kung pahihintulutan nyo. At the end of the day, guys, kayo ang higit na makapagsasabi. Pakiramdaman ng inyong mga sarili. Meron tayong nakikitang regalo, mapapasana all. Regalong maganda. Gaano man po ito kalaki kaliit, sa realidad tayo po ay magkakaiba. Pero in favor ito sa inyong mga kagustuhan. Ma-appreciate nyo ito at kayo ay higit rin pahahalagahan. Ito ang umaangat ngayong month of October 2024. Happy birthday para sa inyo, Libra. Hello Scorpio, October 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Mensaheng gabay po para sa bagong buwan na ito ng October. Will be straightforward hopefully sa kung anumang pwedeng umangat sa baraha. Tayo po ay live na live sa YT. Babalikan ko kayo guys. Message po para sa mga Scorpio, sa mga taong maaaring makapakinig nito. Anong kailangan nilang marinig ngayon? Scorpio, message. Scorpio. Message para sa mga taong ito ngayong bagong buwan. Okay. This time, ay kakat natin kasi may pagkakataon na tumatalon bigla ang baraha. At hindi natin yon pinipigilan. Kuha tayo ng ilang cards. Okay. So, isahin natin. The Queen of Swords. The Four of Swords, reverse. Page of Pentacles, reverse. The Tower. The Sun. And the Seven of Cups. Okay. Okay, so, dalawa lang ito, Guys, tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Isa pa ang bawat isa, kahit pa pare-pareho po kayo ng sun sign, Scorpio, sa realidad, magkakaiba ang lahat. Meron talagang ilang differences. Dalawa kasi yung energy na nakukuha natin dito. Or at one point ngayong buwan, halimbawa, first 2 weeks ng October, andito yung energy, maganda, masaya. And then, itong ilang last few weeks ng buwan na October, may pagka-low-key yung pakiramdam. Or, sabi ko nga, dalawa lang. Pwede nga ilan sa inyo ay andito naman yung vitality. The sun is here. May energy. Four of Swords. Pero the Tower, expect the unexpected this month. Okay? Maring meron kasing ilang, hindi pwedeng, wala naman talaga tayong control. Hindi inaasahan na ganap. Yung ilang ganap, sitwasyon, pagdating sa relasyon, trabaho, na kung saan, ito yung pinaka-advice. Marahil kailangan marinig, Scorpio, to stay flexible and adaptable pagdating sa inyong approach or sa mas praktikal, sa inyong mga schedule. Lighten up your schedule. Kasi baka meron kayong halimbawa, hindi kailangan pong katakutan, laliman yung, minsan seryoso yung salita ni Moonchild. Pero sabi ko nga sa inyo, tayo po ay magkakaiba bawat isa. Halimbawa, pagdating sa working schedule nyo, naka-fix na, ready na, meron kayong mga day offs na nakalaan for vacation, ganun. Tapos bigla-bigla, meron palang ganap kung saan higit nakakailanganin ng iyong enerhiya. So dito, you have to stay adaptable sa sitwasyon. Kasi wala tayong control sa kung pwedeng maganap. Kung anong maganap, kung anong pwedeng pagbabago, kumbaga. At ayan, patuloy na pagsabay kahit hindi madali sa lahat ng pagkakataon. Yun lang naman. Andito umaangat yung pagiging matalino, independent, and pagiging action-oriented nyo. Ma-handle nyo to. Ikaw pa ba, Scorpio? Other messages. Kung andito naman, buong buo yung enerhiya,
may panahon, okay? Mabibigyan kayo ng pagkakataon sa ilang planong ito. Especially kung mag-apply na meron talagang pagbiyahe, pag-travel for some. May panahon kung saan pwede kayong mag-enjoy. Time management, balance is the key, and more patience. Etong if ever mag-apply yung sitwasyon na hindi nyo asahan na kung saan parang may ilang delays or may ilang aberya, ayan, na hindi maiwasan, nararamdaman niya ng lahat, highs or lows. Isipin nyo na lang na sa huli, yan rin po ay para rin sa inyong ikabubuti. Meron at merong dahilan ang lahat. Okay, but you will have that energy, great energy. The sun is here, Four of Swords reverse, na matugunan ng mga bagay-bagay sa tamang panahon at pagkakataon para sa inyo. Okay, Seven of Cups reverse. Ito yung naiiwan ko pagdating sa work. Maring ito yung mag-apply sa work eh. Parang ang dami. And it could be overwhelming sa feeling na nakahain o ihahain sa inyo this month. So, isa-isa lang, take it easy. Hindi nyo kailangang madaliin, hindi nyo kailangang ma-pressure. Although sa reality, especially kung meron talaga kayong mga boss, diba? Hindi nyo maiwasan na makaramdam nung sandali. Oo, nakakapagod din. So, very important this month na magplano para sigurado. Maglaan din kayo ng panahon para makapagpahinga. Kasi dito natin ipapasok para sa ilan na Moonchild, ang low-bat ko ngayon. Low-key yung energy. For some, dalawa lang kasi to aking ulitin. Either sobrang lakas yung enerhiya or may pagkamababa. Okay, parang wala kayo sa mood or wala kayong gustong extra na kaharapin. I mean, iba-iba kasi ang bawat isa. So, very important to listen, guys. Listen to your body. Sa part na ito, tanging kayo po ang higit na makapagsasabi. Lalo pa kung meron talagang ilang, ayan, no, trabaho. Parang ang dami. Pakita natin sa live. This one is in reverse kasi. But this one, ito lang opportunity. Yes to opportunity. Yes to work, offers, clients. But this one is in reverse. Minsan, dahil andun yung excitement, yung energy naman, baka naman hindi nyo napapakiramdaman na kayo'y pagod na. Tao lang tayo. Pahinga din pag may time. Okay? Okay. Pero andito pa rin naman, I feel na as a Scorpio, you will adapt. Yung adaptability and yung patuloy nyong clarity, curiosity, the Queen of Swords, ma-handle nyo to. Okay? Okay, ano pa bang ma-add natin dito? Para sa ilan, why I'm getting dito, no? Parang meron kasing hinuhugot ko pa. Nakapikit pa si Moonchild. I mean, parang the tower. Sabi ko nga, expect the unexpected. Pwede itong mag-apply sa inyo mismo, sa inyong mga sarili, or sa ibang tao. Reversal din po yung energy natin every time. Pwede itong mag-apply sa inyong mismo or sa ilang taong ito, sa inyong buhay pang araw-araw, trabaho, relationship. Okay. I'm getting a message na meron kayong maaring tinatrabaho o inaasikaso. Or a reminder ito ngayon pa lang na hindi nyo kailangang madaliin ito. Very important to focus sa inyong ginagawa or kung kaya. Okay, if this is something big ganap, surprise, na inaayos nyo, ito po pwede po mag-apply physically, mentally, emotionally, financially, yung ilang pinaghahandaan nyo para sa mas i-improve nyo sa isang sitwasyon, negosyo, kapareha, life in general. Tayo po ay life general reading. Pero, maganda na ito ay something na secret muna. Okay? Baka tahimik nyo lang munang inilalaban ito. Tahimik nyong inaasikaso. Yes, you will be ready sa tamang pagkakataon. For some of you, hindi kailangan mag-apply yun. Kung meron talaga kayong secret project, secret offer, tahimik nyo muna itong ilaban. Tahimik nyo itong bigyan ng focus, unti-unti. Yun yung nakukuha kong message. Or sa mas practical, halimbawa meron kayong
proyekto pagdating sa inyong mga sarili. Physically, gusto nyong merong improvement. Health-wise, hindi po isang medical advisor. So, parang meron ako nakikitang pag-recharge ng energy or pag-detox, pagpapaganda, pagpapopogi, ganon. Tahimik niya yung i-improve sa inyong mga sarili. Depende yan. Or kung meron talaga kayong project, maiwan ko na surpresahin nyo sila, gulatin nyo sila sa mga susunod na buwang ito. This is the best month na simulan yan. Nang ikaw lang muna. Nang hindi mo pa ito ipinangangalandakan sa buong madla. Kasi kung naniniwala kayo sa ilang ano yan moonchild, sa evil eye na tinatawag, minsan napupornada, nagkakaroon ng delays lalo, nagkakaroon ng glitch, dahil sa ilang pakiramdam sa paligid, na even ikaw ay nasasurpresa. Hindi lahat ng tao sa ating paligid ay masaya sa iyong pinapakitang kagalingan. Yes po, meron ako nakikita ditong talino kasi. Okay, yung kakayanan nyo. So, kung meron man, halimbawa, nag-apply na meron talaga kayong gustong gawin. Travel pa ito, pwede rin. Or ilang major projects. Physically, mentally, emotionally, again, career, love. Tahimik nyo muna itong pag-isipan, pag-aralan, pagplanuhan. Or kung ngayon, meron na talaga, unti-unti. Take it easy. Unti-unti. Meron ako nakikitang parang pag-surpresa dito. Magandang potensyal or unexpected changes na pwedeng makatulong para sa inyong patuloy na growth. This month, October 2024, para sa inyo, Scorpio. Hello, Sagittarius. October 2024, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay na marahil ay kailangan yung marinig para sa bagong buwan na ito ng Oktubre. Sagittarius, hingi tayo ng mensaheng gabay para sa mga taong ito. Anong kailangan nilang marinig? Sagittarius, this month, October 2024, message. Sagittarius, guidance po. Okay. This time, i-count natin ito into 3. Tayo po ay live sa ating YT. Babalikan ko po kayo after. Ayan na. Nito. Kuha lang tayo ng ilang baraha, okay? The Hierophant, reverse. The Lovers. The Three of Swords, reverse. Napapangiti ang Moonchild. Ngayon pa lang. Para add pa tayo, okay? The Eight of Swords. Ten of Pentacles, reverse. Ayan, sumasang-ayon po ang ilang ingay, patawarin. 5, 3, and 5 of Swords. Both are in reverse. Sagittarius. Meron tayong nakikitang, ano yan? Pag-aayos. Okay? Or meron kayong maayos sa mas praktikal. Ito po ay maring may kaugnayan sa trabaho or ilang relasyon na meron kayo sa kaibigan, katrabaho, kapareha, pamilya, life in general. Tayo po ay general reading. Ano man yung inaasikaso nyo or naayos nyo na. Especially, okay? Especially kung nakaramdam talaga kayo ng ilang tension or even conflict, misunderstanding na very normal, highs or lows. Maharap po tayo niyan sa buhay, kapamilya, kapareha, trabaho, hindi na yan mawawala pa. Ito yung challenge ng buhay. Pero dito, this month, claim na natin, mas merong harmony, mas merong pagkakasundo, balance, yung unity, ayan. Merong maaring reconciliation for some of you, renewal, kung ito'y may pagdating sa relasyon, aking ulitin, could be about partnership, relationship, or friendship sector. Kasi yan po yung isa sa pinaka-mag-highlight din this month. Or kahit sa simpleng pagpaplano, kahit over social media ito, maaaring meron kayong makausap, makakonekta, na kung saan mas maaaring punan nyo, okay, mapunan nyo yung ilang kakulangan sa nakaraan. May pag-uusap, pagpaplano para sa reunion ba ito? Ang ganda naman. Okay, be open sa ilang possibilities na ito.
Pero syempre pa, it will be up to you kung ready ka na ba. Especially if this is about your love sector, kung dumaan kayo sa ilang painful heartbreaks, at nandito pa yung ilang heartache. Ayan, depende yan. Sa realidad po, ang bawat isa ay magkakaiba ng pinagdadaanan, yung proseso rin, yung healing, hindi nyo naman kailangan madalian yan. Nasa inyo ang susi. Ang susi, hindi. You have to be ready talaga. Physically, mentally, emotionally. But I feel dito sa yung baraha, Sagittarius, na merong recovery. Mas magiging handa na kayo. Or maybe, tulungan ng sarili na it's time. Para sa ilan, okay na parang hirap. Hirap mag-move on. May struggle, may challenge na hindi ka lang madaling panghawakan. And maybe, it's time to release anything or anyone that no longer serves you. Dahil aking ulitin, minsan yung closure o yung ilang pain na ito, syempre pa hindi yan makatutulong para sa inyong patuloy na growth. Diyan nahihirapan kayo. Diyan nagiging stock up. Hindi madali, pero sana sa paraan nyo kahit unti-unti tulungan ng sarili. If ever mag-apply man itong aking na-mention na recovery or merong healing kayong gustong bigyan ng diin or pagalingin talaga. Could be physically guys, emotionally. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero ito yung best time para aking ulitin punan yung ilang kakulangan. Deserve nyo yung pagkakumpleto, yung completeness sa inyong sarili. Gano'n man parang hindi pa rin, alam niyo yun, hindi pa rin perfect. Wala namang perfect na relasyon, posesyon. Okay, other messages, maaaring merong ilang, sabi ko na nga, reunions, may ilang ganap, celebration ba ito? Party invites, the lovers is here. The Hierophant. Maaaring medyo wild. Wild, hindi. Hindi kayo masyadong magiging traditional or conservative. Party-party, ganun. Or maybe isang indikasyon para sa ilan. Maaaring makatulong ito. As a Sagittarius, very open naman kayo. Sociable kayo. And ready kayo to compromise. Ready kayong sumabay to cooperate dito sa ilang relationship sa inyong paligid na maganda. Maaaring makatulong ito para sa higit nyong ikakalago para mapunan po itong ilang kakulangan, the Ten of Pentacles reverse, na feeling nyo, okay, parang hindi okay. Maaaring makatulong itong ilang tao sa inyong buhay, love life, the lovers, hindi kayo nag-iisa, or again, kung single man, sa ilang taong ito, kaibigan, kapareha, katrabaho, maaaring may ilang, sabi ko nga, meron kayong pupuntahan, meron kayong selebrasyon kung saan mas masaya, mas kalma, or payapa. Or isang message, Three of Swords. Very important to express your thoughts, your feelings, pangatin yung inyong mga communication skills dahil malaking bagay. Baka makatulong po, especially aking uulitin for some of you na meron talagang bit-bit ngayon na hindi madali. Merong puwang, bigyan nyo ng puwang itong mga taong ito sa inyong paligid na suportahan ka kahit sa simpleng pagpapayo, hindi ka nag-iisa. I feel that you will gain support sa iyong buhay kahit sa simpleng ideya mo ito or sa ilang plano mo. Pangatin, yung pakikipag-usa or pakikipag-ugnayan, pakikisalamuha, hindi ka nag-iisa. Okay, ito yung umaangat na mensahe, messages na marahil kailangan yung marinig ngayong buwan ng October 2024 para sa inyo, Sagittarius. Hello, Capricorn! October 2024, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang pinaka-advice, message, marahil na kailangan yung marinig ngayong bagong buwan ng October. Ano pong kailangan marinig ng mga taong ito? Mga taong maaring makapakinig na Capricorn, October 2024, message. Capricorn guidance po, mensahe gabay para sa, ayan. Tumatalon na, ayan. Ikakat sana natin guys, pero hindi natin pipigilan, sinashuffle ko pa lang, ay nagbabagsakan na sila. Add pa tayo dyan. Capricorn, October 2024 po. Ano pong guidance, message
Okay? Paisa-isa. Ayun na. Ayun na. Wait lang, guys. Okay. May nagta-text. Okay, ito na. Patawarin. May pa-pause. Uy, the Strength card, the 5 of Cups. Nagtalo na dito. And the Queen of Cups. Sandali. Nagmi-mix na. Tayo pa live na live sa ating YT, 10 of Swords. Babalikan ko po kayo after each sign. The 6 of Swords ay narito. 8 of Pentacles. Okay. Hindi ko tatamisan guys, kung ano man yung pwedeng umangat sa cards. Tayo po ay general reading, Capricorn. Just only take what resonate. Strength card, 5 of Cups, 5 and Queen of Cups ay narito. Unahin na natin. 8 of Pentacles. Ito, yung kayo, yung natural na kayo. Yung inyong pagiging hardworking. Kita mo siya, nagtatrabaho siya. Focus sa work. Ayan, maaaring higit yung maramdaman, yung pagbibigay-diin ng ilang trabaho. Maaaring merong ilang ganap. Higit kayong magiging busy and productive pa rin when it comes to your work or workplace. Or kung ang ilan ay naghahanap ng trabaho. 10. Nakikita ko dito na yes, hindi madali. Para sa ilan, maaaring nakakaramdam kayo ng ilang kabagalan, ng challenge, I will be honest. At dito, nagkakaroon ng disappointment sa pakiramdam na bakit wala pa rin. Or hindi kayo, para sa ilan dito, why I'm getting a message, hindi nagiging stable, okay? Yung sitwasyon sa work. Parang kahit sa simpleng pakiramdam po ito, or talagang umaangat na hindi nagtatagal ang ilan. At dito na pagtatanong, nagkakaroon ng disappointments na bakit? Okay? Kahit pa sabi ko nga, una pa lang, yung strength pagdating sa work as a Capricorn, naturally, very career-oriented kayo. Andyan yung focus Andyan yung pagkaseryoso. At the same time, bakit may pressure? Bakit may pain? Andyan yung difficulty. Parang patuloy kayong sinusubok sa part na yan. Kahit sa simpleng pakiramdam po. Parang meron pa kayong gustong makita or pagbabagong makita, ilang transitions, transformation na ang ganda. Huwag niyong sukuan ito. Huwag niyong tulungan ang sarili to stay positive sa inyong kinakaharap sa usaping trabaho. Because I feel na merong dahilan. Kasi hindi niya ibibigay yan sa inyo. Hindi kayo susubukin ng mundo kung hindi nyo kaya. Okay? I feel the strength card, 8 and 8. Kung meron pa ring struggle talaga, i-claim natin na meron tayong nakikitang parating na infinity. Pang forever na. Pang long term na. At hindi na dito sa parang temporary lang. If ever ni mag-apply ito, pwede rin po sa usaping pag-ibig, relasyon, meron kayong ma-workout. Meron kayong maayos. Mas stable, mas secure, and yung comfort. Tayo ay general reading, just only take what resonate. Pero I feel na merong pag-increase or maybe a reminder na pataasin yung kumpiyansa. Yung strength inyo, yung power, meron po kayo niyan, Capricorn. Lalo pa sa usaping profesional. Maging ano pa man po ang inyong trabaho o tinatrabaho sa buhay. Pero meron kayong kakayanan to influence, okay, to do something. Paangatin nyo lang ang tiwalang ito. Pero for some of you, kung dito pa talaga sa parang, yes, I will be honest, merong nagtapos or magtatapos. Something will end to make room for something new. Hindi natatapos sa isang posisyon, relasyon ng inyong buhay, Capricorn. As long as you're being unstoppable, umuusad ka. Tinatrabaho mo Gaano man hindi madali, kahit gaano man may ilang transformasyon lagi, or transitions kayong nararamdaman, may ilang changes. Para patuloy kayong nakafocus. Kasi gusto nyong makita na meron pa, may pag-asa pa. Paangatin niyo yung strength na yan. Okay? Ang ganda. Yung,
or maybe a reminder, Queen of Cups, it's all about balance. Yung inyong puso, yung inyong pasensya or pagiging compassionate, yung perseverance pagdating sa work or relationship. Or as a Capricorn, yung inyong mga strong work ethic. Marahil dahil may ilang dahilan din kung bakit if ever nag-a-apply or mag-apply, yung parang ilang changes sa pakiramdam, physically, emotionally, sa inyong katayuan sa relasyon, trabaho, dahil na rin marahil hindi kayo komportable or hindi para sa inyo. Syempre, tanging kayo po ang makapagsasabi. It's okay. Capricorn. I mean, don't be too hard sa inyong sarili. Kung hindi dyan yung calling, okay? Yung hindi dyan yung para sa inyo at naiiwanan lang kayo ng pagkalugmok, hindi kayo nagiging positive, nagiging masaya, then maybe isang sign ito para sa ilan. Hindi ko sinasabing mag-resign ka, okay? Pero as long as masaya at andito yung parang umaangat yung sense of responsibility mo pa rin. Kasi guys, di ba po, iba-iba pa rin eh. Okay, kahit pa pare-pareho kayo as a Capricorn, iba-ibang bawat isa. So this time, very important na pakiramdaman mo ang iyong sarili. Tapikin mo ang iyong mga balikat. Do some reflection. Andito pa ba yung gusto mong makita? Or nakikita mo pa ba yung ikaw sa posisyon o relasyon na ito 6 months, a year from now? Pero kung nahihirapan na kayo, okay, 10 of Swords guys, 6 and 10 of Swords. May ilang espada na nakatusok, may ilang baggage, may ilang bigat. Okay. Baka baka naman hirap na, di ba? Then maybe a reminder to always remember your worth. Yung work ethic, ayan, yung pagka-balance nyo. I feel kasi andito yung sense of duty na kailangan kahit hirap na ay inilalaban dahil andito yung tama, andito yung wasto para sa inyo. Very committed kayo sa inyong partnership, relationship, or dito yung committed attitude nyo sa buhay na ang ganda. Pero tanungin mo ang sarili, baka naman masakit na yan at hindi na nasa-sustain or hindi na nagsaserve ito ng matinding purpose sa inyong buhay. Sa part na ito, ikaw po ang higit na makapagsasabi. For some of you, I know malalim yun. Dalawa lang naman ito. Okay? For some, maaaring ito na. Ito na. Ano yan? Higit na kayo mapupuna. Dahil nga i-let go nyo na, na-let go nyo na yung ilang parang negative sa inyong kinakatayuan, hindi nag-serve ng something maganda sa inyong buhay, at tatrabahuhin nyo yung higit na makapagpapalakas para sa inyong posisyon, relasyon. Then I feel dito na ma-achieve nyo. Okay, hindi imposible. Claim na natin. Kahit gaano kabagal minsan, ma-achieve nyo yung recognition, yung appreciation, yung love, okay, yung compassion sa tamang posisyon, tamang tao. Yun yung kailangan nyo. Yung tamang respeto at support. Okay? Ay, nakikita kong umangat dito pagdating sa inyo Capricorn. Patuloy na trabaho. Dahil andito ang inyong mga puso. Kanino nyo nga ba ito inilalaan? Yung strength, yung energy. Dahil na rin ito sa ilang dahilan nyo. At ito yung inyong mga mahal sa buhay. Okay? Sa kanila kayo humuhugot eh. Kahit mahirap, lumalaban. Ito ang umaangat na mensahe para sa inyo ngayong October 2024, Capricorn. Hi Aquarius, October 2024, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, mensaheng gabay na marahil ay kailangan yung marinig ngayong bagong buwan ng October. Aquarius, message po. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Message po. Okay, this time, cut natin into 3.
And then, kuha lang po tayo ng ilang baraha. Guidance, the Four of Swords ay narito. Page of Pentacles. The Sun reverse. Okay. Okay. The Lovers reverse. King of Wands. And the Eight of Swords. Reversal po yung energy natin every time. Tayo po ay general reading. Just only take what resonate pa rin. Okay, wag natin ipilit yung ilang sitwasyon, pakiramdam na hindi para sa atin. Napakalawak ng maring makapakinig nito. At kahit pa pare-pareho kayo ng sign moon child, ano yun? Ayan, anong oras na? Time check, 3:43, Pilipinas time. Tayo po ay live sa YT, nagbabakel na. Take 2. Ang lakas maka-artista ng take 2. Okay. Tayo po ay general reading. Ayun. Pero, Aquarius. Okay, I will be honest guys. May pagkapagod tayong nakikita. Low-key, nagsabay ang Four of Swords dito. And the Sun reverse. Ito, it could be physically, mentally, emotionally. Depende kung saan magbibigay diin ang mga bagay-bagay sa inyo. Tanging kayo ang makapagsasabi. Listen to your body guys. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Parang meron tayong mababang enerhiya na nakukuha dito na very normal, napapagod tayo. Tao lamang tayo. Pero sa point na ito, Aquarius, ang bawat isa again, iba-iba. Tanungin ang sarili, sino bang pahinga mo? Or ano yung paraan mo, yung approach mo para makapag-recharge ka ng energy? For some of you, mari ito ay mula sa inyong mga kapareha. The Lovers is in reverse. Or sa iyong sarili, more on self-care and self-love. Sapat na pahinga sa paraan mo. Or pwede rin po pagdating sa travel or pagkatuto pa, sa pwede mo pang matutunan, malaan, madiskubre, mabasa, pagdating sa learnings ng buhay. Iba-iba tayo. Tanungin ang sarili kung saan kahigat na makakapagpahinga. Sinong pahinga mo, Aquarius? Maaaring dyan tayo humugot ng lakas at dyan kahigat na ma-refresh. Refresh? Hindi. Pahinga lang pag may time. Okay? The Sun is in reverse. Or maybe, isang sign ito bilang parang yung yung pagiging entrepreneur nyo, yung pagiging leader nyo sa usaping trabaho man, negosyo, or pamilya, umaangat po dito. Maybe a reminder na minsan, kasi parang seryoso tayo, masyado tayong seryoso minsan sa buhay, na magsaya naman, mag-enjoy sa inyong paraan, paangatin nyo yung inyong mga inner child, or pagiging childlike, na para kayong mga bata. It's okay to pause, Aquarius. Okay lang na minsan hindi tayo masyadong serious. Dahil dyan, kapag masyado daw seryoso in life, baka may stress. Oo, na-stress tayo. Minsan papakinggan din natin yung ating hindi lang pakiramdam mo, pero of course, yung ilang pakiramdam ng ilang tao sa inyong paligid. Very important to connect or to compromise if ever meron kayong tensyon na naramdaman sa usaping pamilya, kapareha, na hindi ganun kadali. Okay? Very important na kumonekta rin doon sa pakiramdam na yon. Doon sa lagay nila or lagay ng iyong puso. If ever umaangat yung ilang differences pagdating sa inyong ugali, okay, hindi nagkakasabay minsan, parang nagkaroon ng intense or nagkaroon ng tensyon. Pero ulitin natin dito na pahinga lang. Iba-iba tayo ng approach, aking ulitin. Pero ito po ay masusolusyonan, malalagpasan. Maaring kailangan nyo lang munang mag-cool down. Ayan. Or cool off for some of you, relationship-wise. The Lovers kasi is in reverse. Kasi kapag mas, nakakapahinga tayo, di ba? Totoo naman. Physically, mentally, sapat yung tulog mo. Diyan tayo mas kalma mag-isip, magdesisyon. Mas may clarity. Nare-refresh kasi. Nare-refresh.
ayun lang naman. Or ano lang, spend more quality time with your loved ones. Or spend time with nature, with the sun. The sun is in reverse. Okay? Para mas merong kaliwanagan, may pagkaklaro. Mas positive tayo sa ating buhay. Okay, ito yung umaangat na message para sa inyo na marahil kailangan yung marinig ngayong buwan ng October 2024, Aquarius. Hi Pisces! Ito na po ang inyong reading October 2024. Kuha tayo ng advice, guidance, message para sa inyo. Finally, last sign Pisces, anong kailangan yung marinig ngayong bagong buwan ng October? Message Pisces, guidance po para sa mga taong ito. Okay? Gusto sana nating ikat pero may tumalo na at pa tayo, may umaangat pa dito. Ayun na. Nagtalo na sila. Isa-isahin po natin. Tayo ay live na live sa ating YT. The Fool is here. The Four of Swords. Knight of Pentacles. Queen of Swords. King, Knight and King of Pentacles. Kunin na itong isa pa dito. And the Judgment coin. Okay. Unang-unang pumasok sa aking pakiramdam, sa aking nakikita sa bolang kristal ni Moonchild. Charot. Guidance lang po ito. Hindi kailangang ma-attach sa bawat na mention ko. Just only take what resonate. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign as a Pisces, sa realidad tayo po ay magkakaiba. Pero aking unang umaangat na nakikita sa inyong baraha ay may patungkol saan? Sa pera. Okay? And this is something na patuloy na nagmumula or magmumula sa inyong pinaghihirapan. Yung bawat nilalakad nyo na may kaugnayan sa pera. Parating to or papunta na kayo. If ever for some of you merong hinihintay na kaliwanagan sa part na ito. Halimbawa meron kayong utang or pagkakautang, reversal ang energy every time. So pwede po itong mag-apply sa iyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. Maharap na to. Maharap nyo na, mababayaran nyo na o mababayaran kayo. Paangatan yung pagiging wise, pagiging matalino nyo, Pisces, yes. Head over heart tayo ngayon. Practicality ang aking nakikita. Bilang kayong mga Pisces ay very empathetic, sensitive, emotional, compassionate. Nauuna madalas ang inyong mga puso. Madali kayong maawa. Oo. So sana this time, this October, paangatin niyo raw po yung judgment na mas may klaro, mas balance, mas practical, and wise. Okay? Other messages. Ayan. Meron tayong notification. Other messages. Pisces. Money pa rin tayo. Okay. Maaaring ito po kasi kusang dumating din sa inyo. Kusang dumating, kusa nyong matanggap. It could be a surprise, unexpected, or in-expect na rin naman ng ilan. At the same time, parang magugulat pa rin kayo. Magugulat. Hindi. For some of you, it could be a bonus, commission mula sa nakatataas sa inyong boss or sa ilang tao, ilang community, organization na meron kayo. King of Pentacles. I think someone na higher ups, okay? Or a client, if ever kayo mga self-employed, meron parating. Meron kayong matatanggap na paayuda. I-claim na natin yan. Okay, the Fool, the Four of Swords. If ever, kasi ang ganda ang tamis Moonchild pagdating sa money ngayon. At the same time, yes, merong pumapasok, merong papasok, merong matatanggap. Maganda yung flow ng money this month. Eto tayo. Moonchild, ang ganda niyan. Pero maganda rin yung mga bayarin ko. Oo. Andito pa rin yung ilang obligasyon. Bilang, ayan nga, yung aking na-mention, kayo yung mga sign kung saan napaka-selfless. Inuuna nyo madalas, bago ang sarili, unahin nyo muna itong ilang bayarin, ilang tugunin, ilang responsibility, obligation sa family. Alam nyo, yung sense of responsibility na kailangan meron kayong maibigay, matugunan, mabayaran para sa kanila. At ito pa rin yun. Para sa kanila pa rin naman to. Okay?
Other messages, kung hindi pa rin yun mag-apply. Very important this month. Gaano man kalaki, kaliit yung money na ito, to budget. Okay? Save up. Save for the rainy days. Or sa mas practical, kung nanaisin lang naman, at medyo sobra, naalala ko si ano dito, parang si Miss Alice Eduardo ba yun? Yung kapatid ni Miss guys, tulungan nyo si Muncha. Tayo pa yung live na live sa YT. Kapatid ni Miss Small Laude. Ayan. Diba? Halata nanonood tayo niyan eh. No bashing. Ano, pangalan lang si Miss Alice. Baka mapanood niya to eh. Baka naman. Kung medyo marami-rami. Alam ko kasi siya ay mayroong sun sign in Pisces. Okay? Baka naman. Kasi meron tayong nakikitang magandang blessing, money, wealth. Claim na natin ito. Kung medyo sobra-sobra, andito lang po si Moonchild. Baka naman. Charot. Kung hindi ako nagkakamali meron siyang Pisces. Sun sign in Pisces. Sandali nga. Baka mali tayo. Okay. Pinaghintay. Oo nga. Miss Alice Eduardo. March 20. Tingnan natin ha. March 20. Para sure. Pisces. Ayan. Tama si Moonchild. Baka sobra-sobra. Baka naman po. Charot. Nananawagan po tayo. Ikat nyo to guys ha. Tapos, charot. Itag nyo si Moonchild tsaka si Miss Alice. Charot. Hindi. Pero kung sobra-sobra, kung nanaisin nyo lang naman, claim na natin yung sobra-sobra. Kung nanaisin nyo lang naman, this is the best month to consult a financial advisor. Okay? Kasi meron tayong tendency na nakikita rito na dahil nga minsan, kapag marami na naguguluhan na tayo, saan natin i-spend, saan natin gagastosan, or saan natin i-invest yung money. At dyan, baka magmadali kayo, magpadalos-dalos kayo sa inyong desisyon. So, take it easy. Andito si Moonchild. Baka naman. Charot. Hindi nyo kailangan magmadali. Very important, especially po, halimbawa mag-i-invest talaga kayo sa isang negosyo, meron kayong sisimulan, bubuksan, this month pa lang, kahit sa simpleng pagpaplano, totoo naman that you should always know your business. Okay? Huwag kayong magpapabigla-bigla. At kahit sa simpleng pagpapayo, sa alam nyo sa isang tao na pwedeng makatulong sa inyo in regard sa pagdedesisyon dito, kahit sa simpleng pagpapayo. Okay? Be open lang sa pakikipag-usap or sa pwede nyong makuhang payo sa tao na alam nyong totoo at naniniwala sa inyong kakayanan. Ayun lang naman. Pero meron ako nakikitang mas klaro ngayon, mas kalma, mas masaya, mas marami, mas wealthy and happy, healthy. Claim na natin yan para sa inyo ngayong bagong buwan ng October 2024, Pisces.